Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na itong magsabing praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa pagpupuri, padadakil, pagluluhad at pagsamba ay tanging lamang po sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ako po ay bumabati na isang mapalang hapon at nagbibigalang po sa nanguna sa nangasiwa po sa banal na gawain pong ito ang ating pong beloved pastor, beloved Tita Rain, beloved Tita Maris Dayawon ng kalang buong pamilya sambahayan. Isang mapalang hapon po sa aking mga kasamang manggagawa, mga awit, manunugtog, sa ating pong beloved preacher Rex Marquez. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran narito, maging sa lahat po ng ating mga minamahal na mga bagwat bisita at sa lahat po ng ating mga FB viewers. Isang mapalang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa gawain po ito ng Jesus the Miracle Worker Ministry. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po magsabing praise the Lord. Tunay po na kayo po'y pinagpala sa hapong pong ito sapagkat inyo pong pinaunlakan ang paanyaya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Asahan niyo po ang biyat po parang ibibigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Muli pa rin palapakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang bahagi po ng ating pong Bible study, tayo po ay aawit ng mapapuring awitin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ayon nga po sa aklat ng mga awit, kabanang 150, talatang 6, purihin ang bawat bagay na may hininga ang Panginoon, purihin ninyo ang Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon hindi po optional. Ito po ay katungkulan na tayo po nilikha para po sa kanyang kapurihan. Nilikha po tayo ng mahal na Diyos upang purihin siya. Ito rin ang magdadala sa atin upang mas mapalapit pa tayo po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakahalaga po na tayo po napakahalaga po natin pong purihin ang ating mahal na Panginoon sa anumang sitwasyon. Sapagkat sa pagpupuri po, ay doon po tayo magpapakita ng pananampalataya at pagtitiwala sa ating mahal na Diyos. Ayon nga po sa kasaysayan nila Pablo at ni Silas, na sila ay nangabilanggo na nasulat nga po ito sa Gawa, kabanang 16, ng 25 hanggang 26, na nakagapos ang kanilang mga paa at kamay, ngunit hindi po iyon naging hadlang upang manalangin, upang hindi po sila makanalangin at umawit po ng mga himno sa ating mahal na Diyos. Ano pat na nagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at nakakalas ang mga gapos ng bawat isa. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na pang-ibig sabihin po. Ibig sabihin lamang po nito, ganun po makapangyarihan pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya kung ikaw ngayon ay dumaranas po ng mga problema, ng mga pagsubok, mga alalahanin sa buhay, meron ka po mga dinadalang mga karamdaman, idaan mo ito sa pagpupuri. Sapagkat sa pagpupuri po, may kalayan at pagtatagumpay. At kapag tayo po ay nagpupuri sa ating mahal na Diyos, siya ang pumapali sa ating mga kalungkutan, ng kapayapaan at ng kagalakan, at binibigyan niya po tayo ng kapayapaan nagmumula po sa banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya ang bawat isa sa ating po na narito, kayo po'y tunay na pinagpala sa hapong pong ito. Kaya sa ating pong pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus, ating pong bulay-bulayin, ating pong alalahanin ang mga kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Esentro po natin ating mga isipan, ang ating mga puso, sa bawat yugto detal kabuuan po ng banal na gawain ng Bible study sa hapong pong ito. Gayon din po ating pong intindihan ang bawat liriko ng mga awitin at ating pong anyanyahan ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya po sa ating pong pagsisimula, tayo po'y magkaisang manalangin. Dakilang mga pala po naming Ama, Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat at patuloy mo po kaming binibigyan ng ginito ang pagkakataon namin pong maisagawa ay pong banal na kalooban. Maraming salamat po aming pinakamamahal na Panginoong Yesus na kami po'y muli at patuloy pong pinagkatipon sa lugar pong ito na taglay po ang iyong pong pag-ingat, gabay, patnubay sa bawat isa sa amin. Bago pong lahat aming pinakamamahal na Panginoong Yesus, kami po'y nagpapawang loob, humihingi po kami ng kapatawaran. Sa iyo po kami nasumpungan na nagkulang, nagkamali, nagkasala. Kami po'y patawarin aming pinakamamahal na Panginoon. Ligaan niyo po kami ng isang pusong dalisay, banal at kadugulugod, kaya-aya at katanggap, simarapan aming pinakamamahal na Panginoong Yesus.
Iyo pong basbasan ng bawat yugto detalye at kabuuan ng Bible study sa hapong po ito. Langisan po na ipong kapangyarihan, na ipong kalulatian, na ipong presensya, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang lahat po ng gawa ng kaya amin sama-samang sinasaway sa makapangarang pangalan. Aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Lahat po magsabing praise the Lord. Sundan nyo lamang po ang mga liriko ng mga papuring awitin natin pong aawitin sa hapong pong ito na dyan po sa inyo pong mga photocopy po. Tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus.
kagalakang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan makapagkaloob, mamahaliyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lang ang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso't kaluluwa. Hindi makayanan makapagkaloob, mamahaliyas at gintong kaloob. Ang aking dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lang ang Ama, wala nang iba pa akong hinihiling. Sadyang kay buti mo, aking Panginoon. May pagsubok, ikaw ay laging naroon. Mga dalangin ko'y iyong tinutugon. Tapat ka sa buhay ko habang panahon. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo pa sa mundo. Biyaya mo'y umaapat sa buhay ko. Kaya't papuri at sambay alay sa'yo. Sa aking mga pagkakasala, nagpapaalala ang iyong salita upang aking maituwid ang mali kong gawa. Manumbalik ang lakas ko at sigla. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo'y malawak pa sa mundo. Biyaya mo'y
katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa lugar ng aming langit. Mundo'y magunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, Ikaw ang pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, Diyos, tapat ka ng tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maasahan ka lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa ko, kailan pinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bihati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa ko, kailan pinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin, noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Ang mapuhay pagsalat na sa salamat ay tanging lamang sa pangalan po natin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Natin ang sabing praise the Lord. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Narito po ating beloved pastor, beloved Tita Ray Duena. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Norwin. Ang minamahal tanda natin. Sa tuwing tayo nagtitipon, ang sabi ng Biblia, 2 o 3 na nagtitipon sa pangalan ng Diyos, siya naririto. Andito siya, mga kapatid. Lahat tayo dito, alam niya ang ating problema. Alam niya ang ating mga pangangailangan.
Kung kaya't seryosohin natin ang Diyos, mga minamahal. Lahat ng pangangailangan ng tao naririto. Kalutasan ng problema, katugunan ng mga panalangin, kagalingan ng mga karamdaman, andito mga kapatid. Kaya ipakita natin sa Diyos yung ating ginagawa na tayo ay talagang saludo sa Kanya. Tandaan nyo, sabi ng Biblia, mismo ni Kristo, saan na nagtitipon? 2 o 3 na nagtitipon sa pangalan ng Diyos. Andito siya. Andito siya, nakikita niya lahat yan, mga minamahal. Ang pagpapala ay depende sa inyo. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Lawat po sa mga. God bless you po, beloved Pastor, beloved Tito Iriawan. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli po tayo magsabing praise the Lord. Tayo po narito po sa bahagi ng paghinig po ng mga pinagpalat buhay na parto ayon po sa aklat ng Juan, Kabanatang 19, talatang 35, at ang nakakita ay nagparto, at ang kanyang parto ay totoo na lamang siya nagsasabi ng totoo upang kayo naman ay magsampalataya. Ito po yung mga personal at malidad na mga karanasan na ating mga pinagpalang mga kapatiran na kanilang nang simulang kanilang matanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon, kanila po nasaksiyan ng mga kabutihan, himay pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang buong pagkakataon po ay aking pong binibigay sa unang magpaparatulog po ang ating pong beloved Sister Kyrie Subico. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila ay natangay lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako po yung mabati ng isang magandang hapon sa ating pong beloved Pastor Tito Iriawan. At sa inyo pong lahat mga minamahal po na bisita po sa hapon na ito. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa pagkakataon na ito upang ipahayag sa inyo kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon sa buhay ko. Kung paano niya kami binago, way back 2022 po, nagkaroon po ng Bible study po sa dako po ng San Pedro, Laguna. Nung una po, sobrang boring po talaga ako noon. Kasi hindi po ako sanay sa ganitong gawain nga po. Yung parang nawiwirduhan po ako sa kanila, yung mga mahabang kasuotan po. Hindi po ako sanay sa ganun. Pero po, sa kabutihan po ng ating mahal na Panginoong Jesus, binago niya po ang pamumuhay po namin. Simula po nung nakilala po namin ang Panginoong Jesus, tinuruan niya po kami kung paano mamuhay po sa kanyang kalooban po. Ganon din po ang aking pamilya. Kung dati-rati po yung pamilya ko po, lagi po sila tuwing Sunday po, imbis na po na nagsisimba kami, hindi po ginagawa po nilang bonding ay yung pag-iinom po ng alak. Pero simula po nung nakilala po namin yung mahal na Panginoong Jesus, nabago po lahat yun. Praise the Lord, glory to God. Inalis po yun ang mahal na Panginoon. Amen, Kasi praise the Lord. sa amin po, hindi po namin kayang baguhin yung sarili namin. Pero po, dahil po sa awat habag po ng ating mahal na Panginoong Jesus, binago niya po ang buhay Amen, namin. praise the Lord, glory to God. Nagpapasalamat din ako sa mahal na Panginoong Jesus sa pagpo-provide niya po sa araw-araw sa amin. Yung pag-iingat po sa araw-araw. At nagpapasalamat din po sa kagalingan ng pinagkaloob po sa akin ng mahal na Panginoon Jesus. Dati-dati po kasi tuwing kumakain po ako ng mga malalansang pagkain po, pinapantal po talaga ako. Sobrang grabe po yung allergy ko po sa malalansa. Pero simula po nung nabautismahan po ako sa pangalan po ng ating mahal na Panginoon Jesus, hindi na po bumalik yon. Praise the Lord, amen. Dati rin po pag sa maraming tao po, sa sobrang crowded po talaga, mabilis po akong himatayin. Pero simula po nung nakilala ko yung mahal na Panginoong Jesus, hindi na po ako nahihimatay kahit sobrang daming tao po. Kaya ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakila niya, tangay lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. God bless you po, beloved Sister Kyrie Subico. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Ang buong pagkakataon po ay aking pong binibigay sa ating mahal na kapatid, beloved Sister Lynn Sarguero. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tayo po magsabing praise the Lord. Muli palapakan ang ating pinakamamahal na Panginoon.
pinakamataas na pagpupuri, pagdadakilang, pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At binabati ko po na isang magandang hapon ng ating beloved Pastor Ray Dayawon at sa ating mga kapatiran. Amen. I-share ko lang po sa inyo. Siguro po, naalala niyo po nung ako'y dumalo sa inyo, pero ako po ay bumigay kasi po, hindi ko po alam kung saan po talaga ako dapat. Kasi marami po akong naririnig sa sarili ko, bakit po tinalikuran ko yung aming relihiyon. Pero sa mahal po natin na Panginoon, hindi pa rin po niya ako pinabayaan. Itinuro pa rin po niya sa akin kung saan po ako karapat-dapat. Amen, amen. Praise the Lord. Itinuro po niya sa akin at inakay niya po ako kung saan po ba karapat-dapat ako sumamba. Amen. Kaya ito na po, nandito na po ako sa inyong harapan. Kaya nagpapasalamat po ako. Kaya sana po, sa totoo lang po, sarili ko na po ito, nagpe-pray po ako, sabi ko po, Panginoon, ituro niyo po sa akin ang karapat-dapat kung saan po ako tatayo. Tapos po, nung one time, nung nandun po ako sa amin, kahit pinupuntahan po ako ni Pastor, sa totoo lang po, hindi ko po akalain na makakabalik po ako dito sa Jesus, the Miracle Working Ministry. Amen. Praise Kasi the Lord. po, Glory to God. si Pastor Ray po, pag pupunta po kay Sister Nadet, sa totoo lang po, hindi po niya ako hinaharap sa kanya. May bubulok po sa akin na, huwag kang maniwala dyan, hindi mo yung ka-religion. Pero ang sinasabi lang po ng dila ko, Panginoon, iakay niyo po ako sa tama. Amen. Kaya ito na po ako ngayon, nagpapasalamat po ako kasi po tumatayo na po ako dito sa harapan. Maraming salamat po. God bless you po, beloved Sister Lynn Sarduero. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat ng sabing praise the Lord. Ang buong pagkakataon po ating pong binibigay sa ating mga kapatid, Blood Brother Jim Taraytay. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating Bapa, abot pa pangalahalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon. Abot mabati sa ating pinakamamahal na Panginoon at sa ating beloved Pastor, Pastor Ridiaon, at sa inyong mga kapatid. Ako po ay share ko na lang po yung aking pinagdaan sa pamilya ko. Dahil ako tiso din naman po ako talaga, totoo po. Dahil sa problema ko. Pero salamat din sa mahal na Panginoon na hindi ako pinapabayaan hanggang ngayon po. Praise the Lord. Amen. Ang gabay niya sa akin, sa aking anak, sa lahat ng pamilya ko, kahit kami malayo sa kanya, pero ang isip pa rin namin, nasa Panginoon pa rin naman. Kahit hanggang ngayon, ang pagpapala sa akin sa araw-araw, nandiyan pa rin hindi pa rin ako pinapabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Papuri, pagkadakila, pagkawalhati, paano sa Panginoon lang po. God bless you po, beloved Sister Beloved Brother Jim Taraytay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ngayon narito sa dako po ng pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nadalhin po natin ang beloved preacher Rex Marquez. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher. Nanalangin po muna tayo mga kapatid. Opo, mapagpala namin Ama Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ng banal. Sa makapangyarihang pangalan mo po aming pinakamamahal na Jesus. Kami po pinagpupuri at kapasalamat na pinagpala mo ang Bible sa atin ito, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, sa mga oras ito sa pag-aaral ng iyong banal na salita, gamitin niyo lamang po ako bilang daluyan ng espiritual na pagpapala sa hapon ito at buksan niyo po ang pangunawa ng lahat po ng mga nakarinig ng banal na salita upang maintindihan at maunawaan nila ang kahalagahan ng iyong banal na salita. Alisin niyo po lahat ng gawa ng diablong si Satanas sa pangalan ni Jesus. Kasot in Jesus' name. Kasot in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord.
Purihin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ako po'y bumabati sa ating pong beloved pastor ng magandang hapon at sa lahat po ng mga kasamahan nating mga manggagawa, sa lahat po ng mga naririto at sa lahat po ng naririnig ng naaabot ng tinig na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po naman. Tayo po'y dadako mga minamahal kong mga kapatid sa pag-aaral ng banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang topic natin ngayon mga minamahal, bigyan natin ng pamagat, ang plano ng Diyos sa mga tao. Ang plano ng Diyos sa mga tao. Bakit ba tayo ay nilikha ng Diyos? Bakit ba tayo ay binuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mundong ito? Ano ba ang layunin at ano ba ang plano ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos? Napakaganda ng plano ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, hindi niya tayo binuhay, hindi niya tayo nilalang sa mundong ito para tayo pahirapan. Amen? Ang gusto ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, kaya niya tayo nilikha, mga minamahal kong mga kapatid, gusto ng mahal na Panginoon, makasama niya tayo sa langit at sa buhay na walang hanggan. Gusto ng mahal na Panginoon na tayo pagpalain, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang plano ng mahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, ang sinasabi po dito, sa aklat po ng Isaias 43, talata 7, pakibasa po. Amen po, mula po sa aklat na Isaias kabanatang 43, talatang 7. Bawat natawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking nanyuan, oo, yaong aking ginawa. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y tinawag sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa layunin na para sa kanyang kapurihan, para sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Kaya tayo mga minamahal kong mga kapatid, mayroong Bible study, mayroong pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian at kapurihan. Para tayo maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang gusto ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, magkaroon tayo ng kaligtasan. Dahil dalawa lamang ang patutunguhan ng tao, langit at ang impyerno. Langit, kung tayo po ay gumagawa, sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Doon po pupunta ang kaluluwa ng taong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit impyerno naman po, mga minamahal kong mga kapatid, yung mga rumireject sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hindi nila pinahalagahan ang panawagan ng Diyos. Na sila'y maglingkod, binabaliwala nila, nagpapakabisi sa pagtatrabaho, walang panahon sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Impyerno ang hangganan ng kaluluwa ng mga taong walang panahon sa Diyos. Amen? Kaya nga tayo narito, mga minamahal kong mga kapatid, para magkaroon tayo ng panahon sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pagtitipon natin ito, mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga nito sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat kukunti yung bilang natin, mga minamahal kong mga kapatid, pero ang Diyos, sinabi ng Biblia, nandito siya sa ating kalagitnaan, nalulugod siya. Habang pinupuri natin, sinasamba ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Dahil yun po ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon para tayo maglingkod sa ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Pakibasa po aklat po ng Jeremias 29:11 hanggang 14. Amen po, mula po sa aklat ng Jeremias, kabanatang 29, talatang 11 hanggang 14. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sapagkat sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. At kayo'y magsisitawag sa akin, at kayo'y magsisiayon at magsisidalangin sa akin, at aking didingin kayo, at inyong hahanapin ako, at masusumpungan ako, pagka inyong sisiyasatin ako ng iyong buong puso. At ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo
na mula sa inyong pagkabihag at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa, mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik kayo uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang sabi dito, mga minamahal, sapagkat nalalaman ko ang pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Sabi ng Panginoon, mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang plano ng Diyos sa tao, mga minamahal, ay napakabuti. Hindi siya nag-iisip para sa ikasasama ng tao. Amen? Ang layunin niya, mga minamahal, para tayo ay mapabuti sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang sabi diyan, mga minamahal, sa 12, at kayo'y magsisitawag sa akin at kayo'y magsisiayon at magsisidalangin sa akin at aking didinggin kayo. Kung meron tayong Diyos na pinaglilingkuran, ang sabi ng Biblia, kapag tayo'y tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, pakikinggan tayo ng Diyos. Amen? Pakikinggan tayo ng mahal na Panginoon. Sa panahon ngayon, napakagulo, mga minamahal kong mga kapatid. Sino ang ating tatawagan sa oras ng kagipitan? Sa oras ng tayo may karamdaman, mga minamahal. Sa oras ng tayo punong-puno na ng problema, sinong ating lalapitan at tatawagan? Kapag sabi ng Biblia, kapag tayo tumawag sa Diyos, siya ay tutugon. Lulutasin ang ating mga problema. Yung mga kasalanan natin, mga minamahal, papatawarin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya lamang ang ating tatawagan, mga minamahal kong mga kapatid. Siya lamang ang makakatulong sa ating mga minamahal. Dahil ang sabi ng Biblia, siya ay tutugon sa ating mga panalangin. Ang sabi pa dito, at inyong hahanapin ako at masusupungan ako pagka inyong siyasatin ako ng inyong buong puso. Kaya kinakailangan natin hanapin lagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon ay hindi malayo. Ang mahal na Panginoon nandito lamang, mga minamahal. Kapag siniyasat natin siya, hinanap natin siya ng buong puso, mga minamahal kong mga kapatid, andyan lamang ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kailangan mo ng tulong niya, andyan ang Diyos. Tutulong po sa bawat isa sa atin. Sabi sa 14, mga minamahal kong mga kapatid, at ako'y masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo na mula sa inyong pagkabihag at aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik kayo uli sa dako mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo. Ang layunin ng Diyos, mga minamahal ko mga kapatid, kung bakit mayroong mga Bible study, mayroong nangangaral ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon, para tayo ibalik sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang tao'y nalayo sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga masasama, sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga kasalanan. Tayo po'y nahiwalay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid, para tayo muling ibalik sa kandungan o sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga hindi siya tumigil, mga minamahal kong mga kapatid, na tayo maibalik sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po ang mga nangangaral ng salita ng Diyos, mga minamahal, para kayo ibalik sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon nag-isip ng paraan, gumawa ng paraan para wag lamang tayong mawalay. Para wag lamang tayong mapahamak sa apoy ng impyerno, mga minamahal kong mga kapatid. Ang Diyos mismo nagkatawang tao para ako, ikaw, tayong lahat ay hanapin at ibalik sa kamay ng Diyos at magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Basahin po natin, mga minamahal kong mga kapatid, Lucas 19, talatang 10. Amen po, mula po sa aklat ng Lucas, kabanatang 19, talatang 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Napakabuti ng mahal na Panginoon. Sa kabila ng ating mga kasalanan, mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo ay lalapit, tutugon sa paanyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, na parito ang anak ng tao para hanapin ang mga nawawala. Sino bang nawala sa mahal na Panginoon?
katulad natin dati-rati, tayo wala sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Puro makasanlibutan ang ginagawa. Andyan yung alipin ng bisyo, alipin ng kasamaan. Pero nang dahil nga po, merong mga Bible study katulad na yung ganito, nagpaanyaya sa amin, ibinalik muli kami sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ngayon sama-sama po kaming naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kaya sabi sa Biblia, mga minamahal kong mga kapatid, ang layunin ng mahal na Panginoon, napakabuti. Ayaw ng Diyos na ikaw, ako, tayong lahat ay mapahamak sa apoy ng impyerno. Ang gusto ng Diyos, magmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. Amen? Dito sa lupa, mga minamahal kong mga kapatid, meron tayong mga tahanan na tinitirhan, mga minamahal. Minsan yung iba, hinuhulugan pa natin. Minsan nangungupahan tayo, mga minamahal kong mga kapatid. Sa Biblia, mga minamahal, pagdating mo sa langit, may sarili ka ng bahay, walang upa. Amen? Hindi ka mangungupahan, hindi ka mag-aalala, mga minamahal kong mga kapatid, sapagkat ang mahal ng Panginoong Jesucristo, ipinaghanda niya tayo ng tahanan na ating matitirhan. Amen? Basahin natin, huling talata na po tayo, mga minamahal kong mga kapatid, aklat ng Juan 14, talatang 2 hanggang 3. Pakibasa po. Amen po, mula po sa aklat ng Juan, kabanatang 14, talatang 2 hanggang 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay tumuon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Kung ang gobyerno may programang pabahay, ang Diyos meron din. Amen? At yung pabahay ng Diyos, mga minamahal kong mga kapatid, hindi nasisira, walang bayad, walang upa, mga minamahal kong mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, kapag naipaghanda ko na kayo, muli akong babalik upang kayo naman ay dalahin doon. Amen? Sino ba yung madadala? Yung mga nagpapaanyaya, ay yung mga tumugon sa paanyaya ng salita ng Diyos. Yung mga sumunod sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kapag ipinamumuhay natin ang salita ng Diyos, isang tiyak na bagay, meron ka ng mansyon sa langit. Yun yung talagang titirhan natin na hindi nasisira, walang bagyo, walang lindol, wala kang pag-aalala. Mga minamahal ko mga kapatid, puro kaligayahan. Pero kung tayo naman po ay hindi maglingkod sa Diyos, tandaan po natin, mga minamahal ko mga kapatid, ang tahanan po natin sa apoy ng impyerno. Amen? Kaya mas piliin natin ang maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. At para po sa pagpapatuloy, mga minamahal kong mga kapatid, ating pong ibinibigay ang pagkakataon sa ating pong beloved pastor, Pastor Ray Leao. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher Rex. Sabi ng ating beloved preacher, walang lindol, walang bagyo, walang baha sa langit. Walang krisis. Ngayon matindi ang krisis sapagkat ang taas ng krodo. Tumaas ang krodo, lahat ng bilihin tataas. Ito yung simula ng krisis. Sinabi ng Biblia, a piece of bread could buy a bag of gold. Magkakaroon talaga ng great famine. Matinding kahirapan, mga minamahal, kagutuman. Pero tayong na kay Kristo, tanda mo natin, ang Diyos hindi meksi ang kamay upang abutin ang ating mga maglaban. Tandaan niyo yan. Mga minamahal ko mga kapatid, mas mapalad kayo sapagkat kayo naglilingkod sa Diyos. Hindi yung mga taong hindi naglilingkod sila mapalad. Hindi ho. Ito yan. Matatapos ang buhay natin dito. Matatapos ba? Amen. Matatapos. Pag natapos ang buhay mo dahil naglilingkod ka sa Diyos, sigurado ka sa langit. Amen. Kaya kinakailangan natin yung continuous na maglilingkod. Tuloy-tuloy yan. Friday, Sunday, maglaan ka ng panahon para sa Diyos. Sapagkat sabi ng Biblia, magtitiis hanggang sa wakas, siya lang maligtas. Sigapin ninyo ang
ang langit ay makamta natin. Sabi natin yan, mga minamahal ko. At dahil sa nagsisikap ka na makamta ng langit, gagawa ng paraan ng diablo. Ahadlangan ka. Pagkat alam ng diablo, ang langit na kasiguruhan, walang gutom, walang hirap, walang masakit, walang krisis. Kaya tayo ay maglingkod sa Panginoon, mga minamahal ko kapatid, tayo mong lahat ay tumayo, at tayo ay mananalangin o umawit muna tayo. Diyan kayo lutin mo, aking Panginoon, may paso, ikaw ay laging yaon, mga galang ko'y iluti ko, tapat ka sa buhay ko habang dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Yes, Lord, tapat mo'y malawak na sa mundo, biyaya mo'y umaabot sa buhay ko, kaya't ako'y pagsamba alay sa'yo. Dakila ka, O Diyos, di ka nagbabago. Katapatan mo, malawak pa sa mundo, biyaya mo'y umaabot sa buhay ko, kaya't ako'y pagsamba alay sa'yo. Kaya't ako'y pagsamba alay sa'yo. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa salita ng Diyos. Tagdila natin bilang Preacher Rex. Ang Diyos ay merong napakagandang plano para sa ating mga minamahal ko kapatid. Kung gaano kaganda ang plano natin sa buhay natin, sa ibabaw ng lupang ito, hindi natin mahihigitan ang plano ng Diyos para sa atin. Sabi kong mga bisita, meron ba bisita? Taas ang kamay. Sumunod kayo sa leksing panalangin na pagtanggap sa Diyos. Buksan niyo po ang inyong labi at sumunod kayo. Panginoong Hesus, Panginoong Yesus, ako po ay nagpapasalamat nagpapasalamat ilang ibanghelyo ilang ebanghelyo aking narinig na sa aking narinig oras. sa oras na ito. Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, bilang Panginoon, Diyos at Diyos, Hari ng aking Hari, buhay. Sa pangalan ng Hesus, pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Amen. Ang buong kakilang na sa umanan, isulat mo kanilang pangalan, sa aklat ng buhay na ito hindi unat huli ng kanilang maglilingkod na nawa ito simulahin. Sa pangalan ng Jesus, ito ang samot panalangin. Amen and amen. Mga minamahal ko mga kapatid, tayo mananalangin. Tanda natin, 2 o 3 na nagtitipon sa pangalan ng Diyos. Ang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. Sabihin natin sa mga Diyos ang ating pahilingan, mga problema, karamdaman. Sabagat ang Diyos ay handang tumugon sa ating mga pangangailangan at kahilingan. Sa ating mga tayo manalangin, dakilat mapagpala po namin Amahan Diyos na kataas-taas, ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga kuwanan sa matamo sa pangalan ng Jesus sa oras na ito. Katagpuin mo lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak sa oras na ito, especially ang aming minamahal ng mga bisita, mahal na Panginoon. Ano man ang kanilang problema, pag pinansyal, pang material, lahat ng uri ng problema, mahal na Panginoon Diyos, aming inilalapit sa iyo. Lutasin mo ang lahat ng uri ng problema, mahal na Panginoon, maging ang sakit, karamdaman, lahat ng gawa ng kaaway.
kahirapan, salot o anumang gawa ng kaaway sa buhay ng aming minamahal, ng mga kapatiran, higit sa lahat sa aming minamahal ng mga bisita, pinalalayas namin sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Set us free from the bondage of sin. Set us free from poverty in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Set us free in Jesus' name. Receive right now. Receive right now ng mga katugunan ng mga panalangin sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus. Patong po natin ating kanang kamay sa ating mga ulo at nakaliwa sa bahagi ng katawan na kung saan ay naroon ang karamdaman. In your powerful name, in your mighty name, precious loving Papa Jesus, we rebuke all the demons of sicknesses, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, ulcer, tuberculosis, heart disease, arthritis, fever, coming cold, and flu. Even viruses, in Jesus' name, heal. In Jesus' name, heal. In Jesus' name, hallelujah. We receive complete healing, complete deliverance. In Jesus' name, amen. God bless you, mga minamahal. Makabalik na kayo sa inyong buwan. At huwag niyo pong kalilimutan, mga minamahal, ang ating pong banal na gawain. Every Friday and Sunday, mga minamahal, magkaroon tayo ng panahon para sa pagsamba. Amen. At dalangin natin, mga minamahal, na ang ating panahon ngayon ay totoong napakahirap. Dahil mataas ang krudo, mga minamahal, talaga ang lahat ng bilihin ay tataas. Subalit manalig sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa Diyos. Walang mahirap na bagay, sa Diyos ay walang imposible. Amen. At tayo po magawakas na sa pinagwalang gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo mananalangin mga minamahal ko kapatid. Narito ang ating beloved brother Tutoy sa kanyang pananalangin sa ating pansamantalang paghiwa-hiwalaan. Tayo po'y manalangin. Opo, dakila at mapagpala po namin Yes, ang Lord. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa natapos pong Bible study ito na inyo pong pinagpala, mahal na Panginoon. Sa simula, sa MC, sa pag-aawitan ng solemn song sa mga buhay na patotoo. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Higit sa lahat sa iyong dakilang salita, mahal na Opo, Panginoon. aming dakilang Nawa Diyos. po ito'y tumimos sa aming puso't isipan, mahal na Panginoon. At lahat po ng dumalo sa Bible study ito, ang kanila pong problema ay lutasin, mahal na Panginoon. Ang mga kanilang hiling ay tugunin, mahal na Panginoon. Ang kanilang mga sakit ay pagalingin, mahal na Panginoon. At nawa, mahal na Panginoon, sa darating na linggo, kami po inyong pagkaisahing tipunin, mahal na Panginoon, maging sa susunod na Bible study, mahal na Panginoon. Ibalik niyo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. At sa amin pong pangsamantalang paghiwa-hiwalay, ilayo niyo po kami sa mga masamang uri ng gawa ng kaaway. Kung paano niyo po kami hinatid ng ayos at ligtas sa lugar na ito, ganun din po sa pag-uwi. Amen, amen, amen. Papurit pa sa salamat ay sa inyo po lamang. Jesus, hallelujah.